Magandang gabi. Bago maghating gabi, ito pag-usapan natin. Itong under pressure ang ICC sa ngayon. Bakit? At di ka muna, sino bang unang pressure sa kanila? Ang unang pressure sa ICC sa ngayon ay nanggaling sa ginawa ng Amerika. Kung saan ang ginawa ng Amerika ay mga judges at prosecutor na nakikialam sa investigasyon sa mga sundalo ng Amerika doon sa Afghanistan ay sinanksyon ni Trump. Sinanksyon ni Trump, actually hindi lang ito. Dahil naman sa pagdesisyon, pagpalabas ng ICC ng warrant of arrest laban kay Netanyahu. Isa pa, pagpalabas din ng warrant of arrest laban kay Putin. So, ang pressure niya nang galing sa Amerika. Ang Amerika ay sumusuporta ng klaro sa Israel. So, ang Israel din may sanction din laban sa mga ICC ng mga judges sa mga officials. Hindi lang yan. Nagkaroon din sila ng problema. Tika muna, pausapan muna natin ang sanction ng Amerika sa US, sa mga judges ng ICC. Ano bang epekto nito? Napakatindi po ng epekto. Ang katotohanan po kasi ng buhay ay lahat po kasi ng mga patungkol sa mga financial matters, kung meron kang credit cards, dadaan ka sa American bank systems. Kasi sila, ang pagkatotohanan ng buhay ay American financial systems ang nanguna at sila yung nag-umpisa ng tinatawag ng mga credit systems. So, sa mga credit card systems, sa kanila nang galing yan. So, dadaan sa kanila lahat. So, kung pag sinabi mga, meron kang app, kahit nga cash, kahit nga GCash natin sa Pilipinas, kahit yung Maya Bank natin, mga Maya, kahit yung Manny Pacquiao Cash, Palawan Pay, at GoTime, ano pa bang ibang app natin sa Shopee app, meron din sa maraming app na iba sa may Grab app. So, lahat po ito ay dumadaan sa American systems. American financial systems. At sa katotohanan na dumadaan sa American financial systems, yan po ang katotohanan kung bakit hindi nakalusot si Andres Bautista sa kanyang kinita na 1 billion pesos mula sa bribery na binigay sa kanya ng Smartmatic. Sa election na makuha lang Smartmatic ang kontrata. At yung Smart din ay hanggang ngayon naniniwala pa rin ako na ang nanalo ng 2022 elections ay panay Smartmatic ang may gawa. Although sabihin na natin pwedeng mananalo si BBM at saka si Sara sa panahon na yon laban sa kanilang kalaban ay kukunti lang sanang lamang. Hindi ganito na 20 plus million ang lamang. So anyway, iyan lang po ang katibayan po na kung gaano kalawak ang American financial system. Dahil ganun kalawak ang American financial system, kahit sa bansa natin sa Pilipinas, sweldo ka, lahat ng sweldo mo dumadaan sa bank. Merong bank transfers ka, lahat GCash lang. Lahat ay nakatransfer ka lang sa online. Kahit hindi GCash, kahit Maya. Kapag pinag-initan ka ng Amerika, hindi ka na makabili kahit sa Shopee. Kung gusto mo bumili, punta ka sa palengke, dalhin mo pera mo na hindi dollar, kundi peso o kung anong klaseng pera. At iyon ay pambili mo, direkta. Hindi ka na pwedeng gumamit, magpadala ng pera para sa iyong mga kamag-anak gamit ang app lang. Hindi na mangyari yun kasi dumadaan lang sa banking system yan. So ngayon, ang mga judges ng ICC at mga prosecutor na natamaan ng sanction dahil sa pangingialam, dahil sa pag-assert na may jurisdiction sila,
alam naman nila na hindi kasama sa ICC, hindi membro ng hindi kasapi o membro ng ICC ang United States of America. And yet, pinaimbestigahan nila yung mga sundalo ng Amerika na may ginawa kunong pang-abuso doon sa Afghanistan. Yan ang ginagalit ni Trump. Next, ibig sabihin, nakita mo, hindi po kasama ng ICC, hindi kasapi ng ICC o Rome Statute ang United States of America. And yet, nangingialam sila ng mga jurisdiction. Kung ano man naman mga argumento nila para makuha na jurisdiction, ang katotohanan ng buhay ay walang klaro, direkta na salita o kontrata o papel na magsasabi na may jurisdiction ang ICC sa Amerika nang dahil lamang sa pang-abuso ng sundalo nila doon sa mga tao doon sa Afghanistan. Yan, sample yan. Kaya nagalit. Next, ito naman, sa usapin sa Israel. Sa Israel, hindi kasapi ng ICC ang Israel. Pero kasapi ng ICC ang PLO as a state. So kung kasabi ng ICC ang PLO as a state, umaksyon ito. Pinalabasan nila ng warrant of arrest si Netanyahu at saka isang tauhan ni Netanyahu, yung under deputy niya sa Israel. Doon dahil sa mga atake nila sa Gaza at maraming namatay. So, kahit na hindi pa member, walang klarong sulat na kasapi ng ICC ang Israel, ay pinalabasan nila ng warrant of arrest si Netanyahu at saka isa pang kasama ni Netanyahu. Dalawa. Pero in fairness naman, nagpalabas din ng warrant of arrest ang ICC sa ulo ng Hamas. So, kumbaga tatlo ang pinalabasan ng warrant of arrest niya. Hanggang ngayon, walang hinuli dyan. Pero the fact remains na ang malabo kung paano magkaroon. Argumento ang pangangailangan mo para magkaroon ka ng jurisdiction sa Amerika. Noong unang sinabi ko. Next, argumento ang gagamitin mo para magkaroon ka ng jurisdiction nandun sa Israel. Puro argumento lang, walang nakasulat na klaro. Next, may ginawa sila, nagpalabas sila ng warrant of arrest laban sa kay President Putin at saka yung tao assistant ni Putin. Ang pinag-usapan dito ay patungkol daw sa mga bata na taga-Ukraine na kinidnap ng Russians at dinala sa Russia. Ngayon, hindi kasapi ng ICC ang Russia. So, paano sila nagkaroon ng kapangyarihan o jurisdiction over the case para ba palabasan nila ng warrant of arrest si Putin? Argumento lang. Katotohanan, argumento lang by means of extension of its arguments na dahil nagpasakop ang Ukraine sa ICC, ang lahat ng ngayon umaatake sa Ukraine ay pwedeng pasahan ng warrant of arrest. Ganon ang nangyayari. Ganon din ang nangyari sa Israel. Kung member ng ICC ang PLO, so Gaza at saka yung isa pa na group na teritoryo ng PLO, Palestine, ay naglabas ang ICC ng warrant of arrest. Ang ibig sabihin, ito po indikasyon na puro malabo, walang klaro na basihan o walang kontrata, walang pinirmahan ang Russia, walang pinirmahan ang Israel, walang pinirmahan ang USA na magkaroon ng jurisdiction ang ICC over them. Yan ang problema ng ICC. Mahilig sila mag-interpret base sa kanilang legal arguments. Mahilig sila mag-interpret na sasakupin ang mga bansa na hindi man lang nila klarong sakop. The first principle po sa international law, hindi ka pwedeng sasabihin kakasuhan ng isang bansa kung ayaw ng bansa, kung walang consent ang bansa na yan. Yan po the first principle in international law. Kailangan, pag pinag-usapan po doon sa International Court of Justice,
Hindi ka pwede kumaso sa isang bansa, kahit ikaw Pilipinas. Agawin natin yung China, yung lupa na magreklamo tayo laban sa China tungkol sa pang-agaw nila ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Doon ka magsasampa. Nagsampa na tayo sa tinatawag na sa UNCITRAL, sa UN Tribunal para sa Law of the Sea. Ang problema ay hindi nagpasakop ang China. At tahasang sinabi ng China na wala kaming ibinibigay na pagpayag na magiging dependent ng Philippines. Yan po ang pinaka-problema. Kaya hanggang ngayon, hindi ginagalang ng China ang desisyon ng Court of Arbitration. Kasi pangunahing prinsipyo sa pre-international law ay hindi mo pwedeng kasuhan ang isang bansa kapag walang pagpayag na kakasuhan mo siya. Guess it? So, ibig sabihin, itong mga bagay na hindi klaro ang nagpapasira sa kredibilidad ng korte. Kaya dapat sana iniwasan na ito. Binago na ito. Pag hindi klaro, ang konsensya ay laging gising, hindi natutulog. At laging iniisip. Example sa isa namang sitwasyon na walang tatanggap forever, hindi matatahimik ang sigaw ng katarungan. Example, si Adolf Eichmann. Si Adolf Eichmann ay deputy siya ni Hitler. Dahil sa deputy siya ni Hitler, siya po ang nagdesisyon na papatayin ang 6 na milyon na mga Hudyo, mga Jew. At pinatay nga yung 6 million na Jews sa pamamagitan ng gas chamber. Marami na kasi sila nahuli noon, mga German, na sa pangugulo ni Hitler, yon nananakop ang German. Lahat na lang sinakop na lang German. Galit na galit siya sa mga Hudyo. Ay maraming Hudyo sa Germany. So, pinaghuli ang mga Hudyo sa Germany. Pinaghuli din ang mga Hudyo doon sa France. Pati mga Hudyo sa ibang lugar na sakop ng sa Poland, sa Russia, ko hindi lang nila nasakop ang Russia, nasakop nila Poland. Lahat ng ibang lugar nasakop ng Germany. Ang tinipon nila ang lahat ng mga Hudyo at gusto na papatayin ng lahat ng Hudyo. So with that, natapos yung gera, napatay si Hitler at nakasibat si Adolf Eichmann. So natapos ang World War II, natalo ang Germany. So ang problema nito ng Germany ngayon ay yung sagutin ng Germany as a state patungkol sa ginawa ni Hitler. Actually, tanungin mo lahat ng mga German. Galit na galit kay Hitler. Isang napakalaking sampal o insulto sa kanila kapag tinawag mo sila na lahi ni Hitler. Ang mga German po kasi sa ngayon napakabait na tao. Ibang-iba kay sa German ng panahon ni Hitler. At saka si Hitler, pinagsasabi hindi rin siya totoong German. Nanggagaling ata siya sa Austria. At nagkaroon na lang ng parang immigrant siya sa Germany. Anyway, that is beside the point. Our point now here is this. Nagtago si Adolf Eichmann at doon siya nagtatago sa Argentina. So pagtatago niya sa Argentina, nalaman ngayon ng Israel na nandoon siya sa Argentina. So ang ginawa naman ng Israel, nagpadala ng tinatawag na Mossad. Yung Mossad nila kasi yung top intelligence agency nila. Mahilig mamigay yan, mag-bribe, mabigay ng pera para makakuha lang informasyon. Ganoon naman kasi kalakaran sa sa tinatawag na intelligence work. Kailangan mo lang mamili ng informasyon. So, in this manner, walang pagkakaiba yan sa confidential fund ni Sara Duterte. At saka confidential fund ni Bongbong Marcos na 4,625,000,000. Ganon din sa confidential fund ni Duterte nung siya presidente na 4 billion. Na kay Duterte naman, ginamit niya sa tukhang. Pero hindi ko alam kung paano ginamit ni BBM ang kanyang sariling confidential fund na mas malaki pa kaysa kay Duterte.
Ngayon, hinahabol ng mga tao, na mga kaaway ni Sara, ang confidential fund ni Sara na sabi nila ay binulsa ni Sara. Wala namang ebidensya. Ang tanging ebidensya lamang ay ang resibo ng Mergris Piatos at saka iba pa. Pero yung resibo na yan ay hindi naman sinabi na si Sara ang nakatanggap, kundi may ibang tao na tinatago lamang sa pangalan na Mergris Piatos. At bakit ganun ang sistema? Ganun pong sistema kapag intelligence operations. Kasi pag nagtanong ka sa isang tao, may katumbas na kondisyon yan. Sige, kikwento ko sa iyo, pero huwag mo sabihin ang aking pangalan at bigyan mo ako ng pera. Parang ganun lang po yan. E di si Manner, bakit ka nagtataka? Sa panahon ni Noynoy Aquino, kung bakit natunto nila si Marwan na nandun siya sa mama sa pano. For all you know, gumamit ng pera ang Federal Bureau of Investigation binigay kay Noynoy. At si Noynoy Aquino na ang gumamit ng patakbo nun at nakausap nila yung isa sa kasama lagi ni Marwan na may cellphone number. Kinuha lang cellphone number niya at tinrack lang sa GPS. At nung natrack na sa GPS, andun si Marwan. Kaya nasapol. Ang bayad dyan, narinig ko po, 60 million pesos ang binayad sa yung nag-traidor kay Marwan. Ganun po yung tinatawag na intelligence information. So, therefore, pagkatapos kinuwento ko lang yung intelligence fund at saka confidential patungkol kay Sara. So, ngayon, meron tayong konsensya. Mag-over-argument tayo ngayon para sabihin natin guilty si Sara. Magagalit naman yung mga kakampi ni Sara. Yan ang ibig ko sabihin na kung walang klaro at hindi natin, at pupursige natin ng hindi klaro, maraming nagagalit. Kaya nagalit ang Russia. Ano ang klaro? Wala naman kayong ebidensya patungkol sa amin at wala kayong jurisdiction. Para sakupin mo ang Russia, nagpalabas pa kayo ng warrant of arrest. Ang warrant of arrest ng ICC hindi mo may ipapatupad dahil wala silang sundalo. Wala silang pulis. So, ganun din, sa warrant of arrest laban kay Netanyahu, wala rin silang pulis. Yung yung head ng Hamas, hindi nyo rin mapa-aresto dahil wala kayong mga pulis. Pero dahil sa pinilit ninyo ang isang bagay na napakalabo at sabihin ninyo by the power of your arguments, you have jurisdiction over Russia, US, Israel. Ibig sabihin, nagagalit mga ito. So, ibig sabihin, ang nangyari ngayon dito, nalagay ngayon sa balag ng alanganin ang ICC ng mga judges at prosecutor. Kasi hindi na nila magagamit ang kanilang mga credit cards. Hindi na sila makapagpadala ng pera sa kanilang pamilya sapagkat ay naharang na ng US financial systems ang kanilang mga credit card. Kanilang mga app nila sa kanilang deposit. Yan ang pinaka-problema. So, habang nagsalita ito, pakinggan natin ang salita ng mga ICC dahil dito. So ngayon, pero bago ko papakinig sa inyo ang salita ng mga taga-ICC na judge ay ganito rin po ang ginawa nila sa Pilipinas. Malabo po pagkaroon ng jurisdiction ng Philippines over Philippines. Kasi nga, 2 taon na mahigit na hindi na membro ang Pilipinas and yet tinanggap niyo pa ang kaso laban kay Duterte na kung saan siya ay citizen ng Pilipinas. Dahil diyan sa inyong mga ginagawa na hindi klaro. Argumento lang ang mga ginagamit nyo para magkaroon ng jurisdiction. Nagre-rebuild ang konsensya. At dahil dito, nakikita ko na under pressure ngayon ang ICC sa pagdesisyon kung may jurisdiction ba sila kay Duterte o wala. Under pressure sila. Kailangan magdesisyon kayo base sa kung anong may batas. Hindi base sa ang pinakamatinding argumento nila ng pre-trial chamber dito, mga judges. May jurisdiction kahit sabihin nila na hindi nakakasapi ang Pilipinas. Kahit sabihin nila nag-withdraw ng Pilipinas. Kahit sabihin nila na hindi na membro ng Pilipinas, nagsampa sila ng tinatawag na request for authority to investigate, ay kailangan pa rin nila
ipagpatuloy ang kanilang authority over Philippines sapagkat number one ang katwiran nila ay panahon ang mga krimen na pinag-uusapan ay nangyari sa panahon na kasapi ang Pilipinas ng ICC o hindi kaya mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Sapat ba yan? Ngayon, pag tinignan mo naman sa batas nila sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, nagsasabi, pwede ka magsampa ng kaso sa kahit sino man. Basta ang bansa kung saan siya ay citizen ay kasapi pa ng Rome Statute o ng ICC. Pag sinabi ko Rome Statute, yan batas na ginawa sa Roma. So, sakop ka ba ng batas? Yan, sinasabi. So, klaro dito, nung sinampa ng International Court, Criminal Court Office of the Prosecutor, ay sa panahon ng noong May 24, 2021. Hindi na member ang Pilipinas. So, yan ang napaka-kalabo na hindi klaro. Because of that, marami nagre-rebuild. Marami nagre-rebuild sapagkat humahawak kami sa batas na klaro na nagsasabi, pwede lamang kayo magsampa ng kaso kay Digong kung member pa ng ICC ang Pilipinas. Isa panahon nagsampa kayo hindi. So ngayon, by means of your arguments na sapagkat binuo ang ICC para masupil ang karumal-dumal na mga krimen o yung krimen na laban sa karapatang pantao, ay kailangan ninyo magkaroon ng jurisdictional authority sa kaso ni Digong Duterte, which is malabo. Kung malabo, sinasabi ko pa rin, kapag malabo ang batas, yan po ay ini-interpret or binibigyan ng kahulugan pabor sa akusado. Pero this time, because the reason why you were sanctioned by the US, and ang isa pang problema, hindi sa Russia. Kinonvict ng Russia ang ICC judges na nagpalabas ng warrant of arrest at saka yung prosecutor na si Karim Khan. Up to 15 years imprisonment. Ang pinaka-problema dito, ladies and gentlemen, ay ito. Kilala po natin ang Russia, sikreto kung gumalaw. Maraming kumukontra ng mga opposition laban kay Putin. At ito'y namatay kahit na nandun sila sa England nagtatago. Bakit nagawa? Sikreto lang, may nakikita kagad. Na may sa mga CCTV, may mga nagpakilala, nakausap, may natagpo ang patay. So ngayon, nag-iisip ako na kung nagawa ng Israel na kinidnap si Adolf Eichmann mula roon sa Argentina gamit ang private plane, kinidnap ng Mossad si Eichmann at saka nilitis sa Israel. Nagreklamo si Adolf Eichmann, hindi ako pwede litisin kasi kinidnap niya ako. Sagot naman ng Israel sa kanya, hindi importante kung kinidnap ka namin o hindi. Ang importante, bigyan ka namin dito ng patas na laban na madepensahan mong sarili mo sa akusasyon laban sa iyo na ikaw ang nagsugo o nag-utos na papatayin ang 6 na milyon na mga Jew. So, ibig sabihin, nagiging kalakaran ito kahit saan man, kasama ng ICC, walang pakialam ang ICC kung kinidnap si Digong o hindi. Basta importante, nasa harap nila ngayon si Duterte at bibigyan nila ng patas na laban. Pwede ba yan? And because of the fact na yung pagpatuloy ninyong sistema na Benny Duterte, basta lang ma-assure ninyo, maayos ang pagka-detain nyo sa isang tao na hinuli ninyo, kinidnap ninyo, it doesn't matter to you na kung nakuha siya kidnapping. Kagaya ni Duterte, si Eichmann ay kinidnap din ng Mossad mula doon sa Argentina. And yet, sinintensyan siya din sa Germany, sa Israel, na bibitayin. So, pinatay si Eichmann by means of bitay. Ang kasalanan niya sa pagpatay ng 6 na milyon na mga Jew. Binabanggit ko yan, mga kababayan ko. Sinasabi ko lang, isa lang sinasabi ko, under pressure. Under pressure ang ICC. Kung under pressure, sinisiguro ko dito na mag-isip sila ng 1,000 beses kung sasabihin nila may jurisdiction pa sila kay Duterte o wala.
So, pakinggan natin itong mga sinabi ng mga ICC judges. Yan. Si Judge Carranza, ang judge kay Duterte. Ito rin sabi. Pakinggan niyo siya. There are some difficulties because these sanctions from United States are designated to block property and to ban Pero mo, property niya, binlock. immigration. At saka binansya sa immigration. And essentially, they are intended to block our accounts, I-block daw ang accounts niya. bank accounts, not only in the United States, which So may mga accounts na naman doon sa United States. for me is not of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card. Yun, lahat ng credit card, kinansel. And that I couldn't move any bank account in dollars. I Hindi couldn't siya maka-transfer ng pera sa dolyares. touch it because they are like kind of freeze. They're like a kind of freeze. It's like frozen. Ibig What? sabihin ng frozen, hindi nila pwede magalaw ang pera nila. Hindi nila pwede mo-withdraw. So yan, ito si Judge Carranza na nagdesisyon na tinanggihan ang interim release ni Duterte. And then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Hindi siya magamit sa Western Union. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my So case, yan, hindi lang sila sa sarili na bilang judge naapektahan, pati mga buong pamilya nila naapektado. they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation. So the United Abogada din ng anak niya, nakansela ang visa. States, so preventing her to go in for some capacity building, giving conferences or making business in United States. She's an international lawyer, so it's really the most sad part for me of the sanctions. And also, I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is the most, this is the worst part. For me, I don't have as I come from Peru in Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues they they have, and they now cannot use their accounts. Also, in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Just to highlight that why the judges now and this court is not deterred, because at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need the job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of the International Criminal Court is for humanity, as Nelson Mandela said. The cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together as judges, but the entire international community needs to do that. Because as such, we are working also, as always, for peace and global security.
but still I am Latin American, still I am Peruvian. So we are very resourceful people in my country. So I'm having my strategies which I won't reveal. But it is true that living in Europe, where you don't use you don't use cash, it's very difficult to carry out. But none of this have or deterred us as judges, because those sanctions are designated to attack our independence as judges, and we are not giving up our independence. As judges, we are more united than ever, and we are carrying out our daily functions with the best of our abilities, although it has impacted the court, the personnel, morale, and etc. But now we are doing well. I think that the court has proven to be very resilient, and the judges as well. So, but one thing is clear na apektado sila. Pakinggan natin yung isang ICC judge din na apektado rin. Pakinggan natin ito. Dahil lipat natin ito. Ito sa ano naman, mga ICC as a body, they are now problematic about The world's main court for the worst of crimes is in deep crisis since it issued arrest warrants against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former defense minister Yoav Gallant in November 2024. We meet at a time when prosecutors and judges are sanctioned and war criminals are shielded. At a time when victims of atrocity crimes are denied the justice they owed. While red carpets are rolled out for wanted criminals. In the past year, the United States, Israel, and Russia, who are not a party to the ICC, have tried everything to undermine the work of the International Court, founded 23 years ago to bring justice to the victims of war crimes otherwise unpunished. The court officer, could you call the case, please? The U.S. imposed sanctions on Canadian judge Kimberly Prost for her decision to allow American soldiers to be investigated for war crimes in Afghanistan. Now she says her bank cards are blocked and nearly all online services are not accessible. For all that's being the effects of these sanctions on our lives and difficult as it may be, those efforts to say, don't do this, don't do that in these cases are completely futile, because I can assure you, and I speak on behalf of all my colleagues and the office, those in the office of the prosecutor, we stand undeterred. Other judges and prosecutors are sanctioned for the case against Israeli leaders, Palestinian human rights organizations, for working with the ICC. We cannot make of Gaza the graveyard of international law. The director of the Palestinian Center for Human Rights is calling on countries to act. They have to be strong, clear, bold in addressing justice issues. And if they don't, if they're not strong and bold, what would happen to the ICC? This is the issue. I think the world should choose either or, rule of law or rule of jungle. He insists their work will continue despite the sanctions because those suffering most from them are the victims of the genocide in Gaza. While the European Union wants dialogue with the United States to discuss its concerns with the ICC, others fear this will risk the independence of the court and possibly even compromise the Palestine case. Divisions that make it clear that the slogan "Justice for All" is a daily struggle, even at the most important international court. Stab Vassen, Al Jazeera in The Hague.
Don't miss out. Get the full picture. Subscribe to Al Jazeera for reliable news and So, ibig sabihin, iyan po ang pinaka-top concern nila ngayon. Pinakita ko yung ito naman si Tomoko Akane, President ng ICC, pakinggan natin siya tungkol sa issue. One thing is very sure, crisis ngayon ng ICC. Nine elected officials, including 6 judges, have been designated for sanctions by the United States, alongside with terrorists and drug traffickers. Their personal and family lives are being unsettled, and their ability to conduct financial transactions disrupted, also in the territories of state parties, including in Europe. So we knew immediately our credit cards would be cancelled, that there would be some difficulties with banking in some banks, that there may be a measure of overcompliance with some banks, and that our children, for instance, Mga pamilya nila, mga credit card sila, kansilado. and our spouses would not be able to travel to the Mga US. asawa nila, hindi na rin makaugaga. Lalo na si Judge sa Carranza na nagdesisyon lamang kay Duterte. So in other words, the problem here is yung overextended mga out of reach mga yardstick of nila. Overstretch yung determination nilang jurisdiction. Ino-over nila. Dapat ilimit na nila kung ano nakasulat. Ngayon kung Pilipinas ang pag-usapan, nagre-rebuild ang mga taong may alam sa batas. Kagaya ko. Magre-rebuild ako dahil wala na hong batas, walang batas na nagsasabi na may katwiran pa silang sampahan ng kaso si Duterte, si Bato, si Sara, si Bungo, at iba pang akusado na sinasabi nila na kahit na hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Overstretch, kumbaga. Ang kanila dinadaan na sa argumento na kagaya dito. Kung titingnan natin ang batas at kung umasa lamang ito sa batas ng ICC, klarong-klaro na po na walang jurisdiction ng ICC sa kaso sa Pilipinas. Pero kung pag-usapan natin yung argumento nila na walang koneksyon, walang klaro, sinasabi nila sapagkat ang ICC ay itinayo para supilin ang lahat ng karumal-dumal na krimen, ang mga karumal-dumal na krimen na ginawa ni Duterte and Company sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC, ay dapat nating ipagpatuloy ang ating authority to hear and decide and judge these people, including Duterte. Yan sinasabi nila. Pero may mas klarong batas na nagsasabi sa Article 12, Paragraph 2, Article 13, Paragraph C ng Rome Statute mismo na nagsasabi makakasampa ka labang ng kaso laban sa sinumang tao kapag ang bansa kung saan siya ay mamamayan ay kasapi pa ng ICC o di kaya ng Rome Statute. Kapariho lang po yan sa ating bansa na ang kasong murder ay maisasampa mo lamang sa loob ng 20 taon. Mula nung nalaman mo yung krimen. Kaya dito sa Metro Manila, halimbawa sa Quezon City, may nagawang murder ang isang tao sa Quezon City. Pero lampas ng 20 taon, 20 years na lumampas, hindi ka na pwede magsampa ng kaso laban sa taong yun. 20 years have passed. Nakasaad mismo sa ating batas, Revised Penal Code, na nagsasabi may tinatawag na prescription of crimes. The crimes expired after 20 years from the date of discovery na hindi ka pa rin sampa ng kaso. In the same manner na yung pagsampa, yung the crimes committed in the Philippines insofar as the crimes of
against humanity are concerned cannot be initiated or started or filed in the ICC if the Philippines is no longer a member of the ICC or the Rome Statute. Very clear naman yan sa batas. Ang batas na sasabi, Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C. Kung if you join them together, it says the command that you can file a case against Duterte or by means of asking for authority to investigate if the Philippines is still a member of the ICC or the Rome Statute. Ngayon, pinalabo ninyo. Ino-overextend ninyo ang definition. Sinasabi naman ngayon ng pre-trial chamber judges na nagbasura sa hiling ni Digong na ibasura ng kaso, ay sabi niya, hindi pwedeng ibasura. Kasi na meron tayong lex specialis, special law, na nakasaad sa fourth condition ng Article 127 ng Rome Statute. Ano yun? Does it really constitute as an exemption to the rule na ginawa niyang general rule ang Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C? The general rule is, yes, you can file a case against Digong if the Philippines is still a member of the ICC or the Rome Statute. But then that is the general rule. Yan ang sugo, yan ang gusto mangyari ng ICC na pre-trial chamber. The exception to the rule is if under Article 127, it gives any state the right to withdraw from the Rome Statute or the ICC. At least, kung masunod ang apat na kondisyon. Number 1 condition, kailangan mag-expire muna ang 1 year bago magiging tuluyang final ang withdrawal ng Pilipinas. Number 2 condition, kung nabayaran na ng Pilipinas ang lahat ng obligasyon nito sa pera patungkol sa contributions, memberships. Number 3, kung nagkaroon man lamang ng kasunduan, kahit anong klaseng kasunduan, sa gitna ng Pilipinas at ICC, at basta nangyari ang kasunduan ito sa panahon na hindi pa final ang withdrawal, ay pwede pang may obligasyon pang Pilipinas na sundin ang ICC. Pero ang obligasyon patungkol lamang sa kung ano ang napagkasunduan. Ang tanong, may kasunduan ba nangyari? Wala po, wala. Number 4 na kondisyon ay kung may kahit anong bagay na nangyari sa panahon na hindi pa nagtuloy ang nag-withdraw Pilipinas sa ICC, basta ang bagay na nangyari na yan ay under consideration na ng court. So tanong, meron bang bagay na nangyari na under consideration ng court na hindi pa nag-withdraw ang Pilipinas? Sagot, meron. Ano yung bagay na yun? Yung bagay na yun, ito yung preliminary examination. Ang preliminary examination po na inanunsyo ni Fatou Bensouda noong February 8, 2018, sa araw na hindi pa nag-withdraw ang Pilipinas, ay pwedeng magpatuloy yun. Pero, ang tanong, sapat ba yung preliminary examination para magbigay ng kapangyarihan sa ICC na lilitisin si Digong at hahatulan? Ang sagot ko dyan, hindi na sapat. Ang sagot nila ni Attorney Conti, ni Attorney Gabriel Andres, at saka ni Attorney Joel Butoyan, at kung sino pang ibang kakampi nila, ay pati si Attorney Rico Colmenares, sapat na daw yun. Ako naman, ang sagot ko, kung gusto niyo sa sapat yun, ang tanong ko lang, pwede mo ba makonsidera yung preliminary examination ay nagbibigay ng expressly, very clear, o di kaya mayroon bang batas na nagsasabi ang preliminary examination ay sapat magbigay ng kapangyarihan sa ICC na litisin at husgahan si Digong? Ang problema, walang batas na sasabi. The one thing what is very clear is by preliminary examination na nangyari, bago
na tuluyan naghiwalay ang Pilipinas sa ICC. O kailan ba naghiwalay ang Pilipinas sa ICC? O sinabi to, nag-file ng withdrawal ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagsampa sa opisina ng Secretary General ng United Nations noong March 16, 2018. So, ang 1 year, March 16, 2019. Ergo, March 17, 2019 ay hindi na member ang Pilipinas. Ang ginawa, tutulog sa pansitan ang Office of the Prosecutor. Matapos sila mag-anunsyo ng February 8 na magkakaroon sila ng preliminary examination sa kaso ng Pilipinas, hindi ko kaso ng Pilipinas, ay dapat may 1 year sila before mag-March 16, 2019, ay nagsampa na sila ng request for investigation or mag-file ng kaso laban kay Digong. Ang problema sila, ginawa nila ni Fatou Bensouda noong May 24, 2021 na. Wala na, lampas na. Ito naman ang mga ulol na arbitral chamber na judges ay inaprubahan pa noong September 15, 2021. So yan ngayon, because overextended na, ino-overstretch ninyo ang definition ng jurisdiction. At walang nagsasabi na batas na ang preliminary examination ay nagbibigay ng kapangyarihan para litisin at husgahan si Digong. And besides, hindi mo pwede sabihin na ang preliminary examination ay sapat na magbibigay ng kapangyarihan na lilitisin si Digong at husgahan. Bakit? Kasi nakautos sa section Article 12, paragraph 2, Article 13, paragraph C, na the only way na magsampa kayo, the only way na magkaroon ng kaso si Digong at i-imbestigahan. At that is the only way na ang gagawin ay magsampa ng request for authority to investigate sa ilalim ng Article 12, paragraph 2 at Article 13, paragraph C. So ngayon kung nagbabanggit pang batas na ganon, ibig sabihin, hindi kinukonsidera na sufficient na sufficient cause of pwede nating sabihin na yung preliminary examination ay magbibigay ng kapangyarihan sa paglilitis at paghusga. Kung magbibigay, bakit kinakailangan pa ng Rome Statute magsalita na kailangan magsampa kayo sa ilalim ng Article 12, paragraph 2 at Article 13, paragraph C na kailangan member pa ang Pilipinas ng ICC bago kayo magsampa. Ergo, yung any other matter na preliminary examination ay hindi siya jurisdictional. Tapos sinasabi pa ng batas, ng prinsipyo, alam naman ng mga judges na yan. Ang prinsipyo ng batas ay nagsasabi, kapag malabo ang batas, ang kalabuan ay ibibigay mo ang pabor sa akusado. Sinasabi siya, the principle, the whole world says, in dubio pro reo, kung may duda para sa akusado. Very clear. Ang problema ngayon ng ICC na pre-trial chamber ay mahilig sila mag-overstretch ng kanilang imagination para ang pinaka-purpose nila ay kailangan magkaroon ng kapangyarihan na maghahatol ang ICC. Dahil sa overstretch nila, ang nangyari, in-overstretch nila si Netanyahu, in-overstretch nila na hindi naman member ang Israel ng ICC, in-overstretch nila yung defense minister ni Netanyahu, in-overstretch din nila si Putin, in-overstretch din nila yung mga sundalo ng mga Amerika sa Afghanistan. Yun, nagkawindang-windang sila. Dapat kasi ililimit na lang nila sa kung anong batas na meron sila na klaro. Huwag na sila mag-overextend ng kanilang mga extrapolation ng batas. So with this, naniniwala ako, under pressure ang ICC sa pagdesisyon kay Duterte. Kaya nga, because under pressure sila, ano nangyari? Nagpalabas ng utos ang appeals chamber judges, 5 judges ito, sa lahat ng partido, kay Duterte, kay prosecutor, kay Office of the Public Counsel for the Victims, na magsumiti pa kayo ng dagdag na argumento at i-focus ang argumento sa ganitong tanong. Number 1, ano ang relasyon ng Article 12, paragraph 2 at Article 13, paragraph C kumpara sa Article
1 to 7, paragraph 2. Yan, nagtatarong na anong relasyon. Kasi ginagawa ninyo na exemption to the rule ang accept Article 1 to 7, paragraph 2, sa rule, ginawa niyong general rule ang Article 12, paragraph 2 at Article 13, paragraph C. Ang tawag nila sa exemption ay lex specialis. Sa decision po, iklaro ko lang, sa decision ng Appeals Chamber, very clear, inamin nila na kailangan para maumpisahan ang kaso laban kay Duterte ay kailangan sa panahon na hiningi ninyo ang authority to investigate ay kasapi ang Pilipinas ng ICC. Pero inamin din ng ICC Pretrial Chamber na sa panahon na nanghingi kayo ay hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Pero kinonsidera ng ICC Pretrial Chamber judges, tatlo na sila dyan, na ang Article 1 to 7 ay mayroong any matter, yung preliminary examination. At according to them, preliminary examination ay sapat na para pagkaroon ng kapangyarihan ng ICC na lilitisin at husgahan si Digong Duterte. Kung ako tanongin nyo, ulitin ko lang, hindi po sapat ang preliminary examination kasi sinabi na mismo ng batas ng ICC o Rome Statute na sa Article 12, paragraph 2 at Article 13, paragraph C na pwede lamang sampahan ng kaso si Digong sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. So dahil dyan, ang kanilang ginagawa, ang preliminary examination, ibig sabihin, hindi sapat na magiging dahilan para magkaroon ng kapangyarihan ang ICC sa Pilipinas. Very clear. Very clear. Of course, it must be very clear. So, yan po ang tinanong ng ICC Appeals Chamber sa partidos. Magdagdag kayo ng argumento, itotok din yung argumento ninyo sa ano ang relasyon ng, number one question ng ICC at ang Article 1 to 7 o di Article 12 paragraph 2 at Article 13 paragraph C sa tinatawag na Article 1 to 7 paragraph 2. O basahin natin ang order ng ICC Pretrial Chamber. Tandaan ninyo, 5 ang judges sa Appeals Chamber. Ang judges sa Appeals Chamber, isa dyan na judge ng pangalan ay si Gutsa Lord Kipanidsi ay yung isa sa 2 judge na nag-decision noong July 2023 na nagsabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, sino siya? Siya po, ito po ang sinasabi na DICAN, na order. O, ito Order for further submissions. Yan. Ang nag-order ay 5 judge. Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, yung pinalabas ko kanina. Tapos yung payat na judge, si Judge Tomoko Akane, yan ang president ng ICC, na judge sa galing Japan. Tapos si Judge Solomé Balungi Busa, si Judge Gutsa Lord Kipanidsi, at saka si Judge Erdine Balsurin Damdin. Sa 5 ito, si Judge Gutsa Lord Kipanidsi ang pag-asa ni Duterte. So ito kayo ng utos. Na sinasabi ko itong utos. Order. The Appeals Chamber invites the Deputy Prosecutor and Office of Public Counsel for Victims to file additional observations or additional comments on the issues as outlined below. So ano ba yung na-issues na ka-outline below? How Articles 12, paragraph 2 at Article 13, paragraph C of the statute be understood? Paano unawain ito sa legal na framework ng court? Next question, how do Articles 12, 13, and 1 to 7 of the statute interact? Paano ang relasyon nila sa isa't isa? Sa Article 12, Article 13, at Article 1 to 7? Next is, the defense request for leave to reply to the Deputy Prosecutor's response is rejected, pero binigyan sila ng time na sumagot sa sagot ng additional observation ng tinatawag na Office of the Prosecutor. So, pumirma si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. So, ang tanong, under pressure sila? Yes, under pressure. Hindi na dapat nila ulitin ang ginawa nila sa Russia, ginawa sa
Israel at ginawa sa Amerika. Hindi nila dapat ulitin sa kaso ni Gigong. Kasi ang problema ko sa Russia, magpapalabas ng ahente yan, nakikidnapin na lang sila ni Judge Carranza. At itong judge doon sa Lord Gipanitsi, noong 2023, ulitin ko lang, nagdesisyon na siya na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. On account of Article 12, Paragraph 2, at saka Article 13, Paragraph 3, Paragraph C. So, with that, I do expect na lalawakan ng ICC ang kanilang natatakot na sila ngayon at lilimitahan na nila ang kanilang sarili sa pag-define sa kung ano lang ang meron. Hindi na pwede mag-overextend pa ang kanilang argumento. Yun lamang ang aking nasasabi at magandang gabi, magandang madaling araw na sa lahat. Lee Mutalib, Takber alaho, Doc. Attorney Engineer Toski, bilog ang mundo. Namiyatay na ang ICC. Makoy admin, confirm. Bangag, Digong, na free shipping today. Hi. Syukran din. Emil, H4, meron po kami corruption sa UN. Kasi po meron naman din International Court of Justice kung bakit ipinapasa nila sa ibang korte sa ICC ang criminal case. Bali, pinapasubcontract nila ang kaso sa iba. Gilbert Labrador. Sir, Lieutenant Gilbert Labrador. Magandang gabi, magandang umaga na. Roger Estribor. Di alamin, puro paninira. Ay, hindi po ko naninira. Hindi po ko naninira. Ako yung nagsasabi ko anong totoo, kung anong opinion ko sa batas. Mark Carlson, Jojo JB, ang kwento barbero. Ay, hindi naman po ako barbero. Pasensya ka na. Love TV Patrol, ano ba yung house? Arnold Hason, Jason, good PM Dr. Toto, always watching you from UAE. Thanks for sharing your legal thought. Salamat po. Si Gcash mo na lang, Judge. Hindi, walang Gcash yung Judge nila. Marcos resign, Merry Christmas and Happy New Year. Noemi, si Digong lang pala ang hinintay para matibag ang ICC. Karma sa kanila, yon nahulog kasi sila sa masyadong pakialamero. Totoo lang. So, Jesus Mariusep, ang sinasabi ko sa inyo noon, akong babawi para kay PRRD sa ginagawa nila, palagi niyong tandaan ng Panginoon at ako ay isa. Back squatter, breaking former PDP official Maria Catalina Cabral, found dead in Benguet. Ha? Grabe. Good moves in mysterious ways. God moves pala in mysterious ways. Hello, good eve, Dr. Toto. Pino Dream On hanggang, hindi ko nabasahin itong itong ugok na to. Pataw Diliman, dapat ata magkaroon ng specific provision delimiting ICC jurisdiction. They cannot have unlimited universal jurisdiction. Tama po ka. Romel Bengson, pressure din sa sanction ng US at sa kaso ng Russia. Gamura, International Cash Court. Good eve, bossing, ingat lagi, God bless. Tuta ni Inaro. Okay, Merisi, ang sagot ko para sa ICC. Kahit anong iyak mo, hindi ka pakinggan ng ICC. Kay Kumaro, hello Dr. Toto, sana mapauwi na si PRRD, watching from UK. Na-mention mo yung Article 27 pero hindi na-comprehend ang paragraph 2. Sinabi ko nga paragraph 2, isa sa paragraph 2 doon po, sir, ay yung sinasabi if there is any matter under consideration by the court, ay pwede pagpatuloy ng ICC. Pero ang totoong matter diyan ay yung preliminary examination lang. So hindi po sapat ang preliminary examination para maging isang bagay na magbigay ng kapangyarihan sa ICC na maglilitis at paghuhusga. Thank you. Juliana's World, di pa confirm ang charges pero 9 months na nilang ikinulong. The PNW, breaking news, former UC Cabral. Sige, alamin ko yun. I-vlog natin yan kung totoo na yan. Si Digong lang ang naghiwalay sa ICC, hindi ang Pilipinas. Hindi. Buong Pilipinas po yung tinanggap na. Nahulog daw sa bangin si UC Cabral, ha? Nahulog o hinulog? Good evening, Sir Toto. Juliana's World, dapat magdesisyon na ang ICC tungkol kay PPR. Tama, dapat na.
Don't tell us the Dutertes will be blamed to the demise of Yusek Cabral. Pero hindi si Duterte yan. Si Bumbong yan ang papatay. Ang mga kwan, hindi natatagal yung ICC, maglalaho na yan. Pero sa side lang ng mga anti-Duterte, tama pa rin sila sa ICC. Iba ang argumento, ay wala na yan. Patalsikin ka na lang ng laway ni Inaro, mas magaling ka rin sa nakapag-aral. Kagaya nitong troll dito sa minsan pag hindi abogado, we can't understand the most deeper meaning. I really appreciate sa mga comment mo. Salamat po, Jetro Velasco. Jeloy, live ka pala ba to? Pinoy movie. PM na disbarred meaning nag-aral at pamasa. Ano ba matapos? Kaya ko na disbarred. Kasi abogado ako. At kung abogado ko, ako'y matalino. Nakapasa sa bar exam. Once lang po. Mataas pang rating ko. I'm happy to tell you na nasa top 50 po ako sa aking batch 2005. Okay, hanggang dyan lang po. At balik tayo kay Yusek Cabral. Patay daw si Yusek Cabral. Alamin ko muna.